Putsayan. O ito, pakinggan naman natin tong isa pa, yung kay General Torre. Bakit nakikialam na naman tong ano na to, general na pinagli sa uling na marumi. Uling na marumi pa. Anticipated Cabral files, so we can listen to Congressman Leandro Leviste para lang to just get this out of the way. Yusek Bernardo, naikwento ninyo na noong nagsisikay ng sanctuary, nagulat kayo na biglang sumulpot si General Nick Torre. Kindly explain to us kung ano yung circumstances. Yes po, Mr. Chair. When I was implicated po dito sa flood control, I immediately sought the advice po of the spiritual sector. I mean, lumapit po ako sa kanila, sa simbahan, at humingi po ako ng protection at sanctuary. Ngayon, nung humingi po ako ng sanctuary, after my first testimony po dito, nung nag-testify po ako nung, I think that was September 25. Ang ina mo. Hingi ka ng sanktuaryo sa sa simbahan, tarantado ka, demonyo ka. Simbahan dapat sa impyerno ka humingi ng sanktuaryo, putang ina ka. Mga satanas tong mga hayop na ito. Ang daming ninakaw sa bayang Pilipinas na ito, mga punyeta na ito, maniwala kayo. Tapos sila pa yung bida, sila pa yung santo. Pucha, ganyan na ganyan sila. Ganyan ang ginagawa nila kay Kian de los Santos eh. Yung Kian de los Santos, ang patron ng lahat ng mga adik. Ang ganito rin to, bait-baitan. Ba't mo bait-baitan? Bilyong-bilyong pera ang ninakaw ninyo sa taong bayan. Ang daming namatay. Tapos tinanggap ka ng simbahan. Kung ako may-ari ng simbahan, baka sinapakpak kita eh. Baka tinusok ko yung mata mo eh. Tangina kang kapal ng mukha mo. Nagnakaw ka sa taong bayan, pinatay mo yung mga tao sa baha. Tapos may gana ka pang kumuha ng sanktuaryo sa simbahan. Kaya nga sabi ko nakakahiya, nakakadiri talaga simbahang Katoliko eh. Tangina puro kriminal ang mga kinakanlong ng mga buwaka ng ina eh. Lagi niyong tatandaan itong hayop na itong pinakamayaman na Yusek sa buong mundo. Ang daming pera nito, sa tagal nito, dyan. At noon niya pag ginagawa yan, hindi lang ngayon hindi lang 22, 23, 24. Kung gano'n na siya katagal dyan sa posisyon na yan, ginagawa niya na yan. Oo, nung panahon ni Pangulong Duterte, hindi lang nila masyadong nagawa, pero marami pa rin nanakaw mga yan. Dahil mga sindikato yan sumusubok yan. Lahat ng administrasyon, putang ina nakatanim yung mga ulol na yan. Sila ang nagpapatupad ng scheme nung pagnanakaw ng DPWH. For the longest time, yung DPWH, source of corruption na yan. Panahon pa ni Pinoy, Gloria, ERAP, FBR, hanggang kay Duterte. Source of corruption niya, putang inang ahensya na yung bulok yan. Tapos sa tagal na nandiyan yan, sa ilang presidente siguro ang pinagsilbihan nitong ulaga na ito. Ang inang yaman na nito. Sabi ko sa inyo, pera ang dinadala nila sa kasino. Dadalhin nila yung mali-malitang pera, bibili sila ng pitsa, magsusugal sila ng 10 milyon, halimbawa, ipapatalo nila yon. Yun na yung komisyon nung na yung kasino na yun kasi mag-i-issue ang kasino sa kanila ng cheque na i-encash nila or i-deposit nila sa mga bangko. Malinis na yun dahil galing sa kasino eh. Lalabas na winnings yun. O magbabayad lang sila ng buwis sa sa pagsusugal pero malinis na yun, hindi na galing sa pera ng taong bayan yun. Yun ang ginagawa niyan for the longest time. Daming perang kinuha niyan tapos magpapatsaklolo ka sa simbahan. Dapat nagpasaklolo ka sa impyerno, sinunog sana yung kaluluwa mo, ginawa ka sana ng panggatong dun. Pagkaraan po noon, medyo naka-feel na po ako ng hindi maganda sa pakiramdam ko ay Talagang makaka-feel ka ng hindi maganda, nandoon ka sa simbahan, demonyo ka eh. Pag demonyo ka, hindi ka talaga makaka-feel na safe ka at maganda yung yung kinalalagyan mo doon, tarantado. po ng problema ako sa security. Siyempre, nakikita ka ni Lord eh. Satanas to, ba't nandito sa tatahanan ko? Sunugin yan. Kaya ka makaka-feel talaga ng pagkabalisa. Sa family ko. So, isa pong kaibigan ang nagmalasakit sa akin na kumbaga lumapit po at dumirekta po sa isang religious, isang respected priest. Ngayon, nung lumapit po ako sa kanya at nakipag-usap po, ay... Sino na naman yung respected priest na yan? Yung paring nagsasalsal ba yan? Si Pater Flavi ba yan? Ay, walang respeto dyan. Jaculero yan eh. Paano mo respeto yan? Nagkaroon po sila ng parang sinasabi tutulungan po ako sa isang safe house wherein I was invited and with my family po, sinama ko po doon sa safe house. Sa isang safe house po, sinama ko po yung 3 anak ko. At sinama ko pa nga po yung aking lawyer eh. Kasi gusto ko pong malaman talaga yung pinaka, ilalagay na ako sa safe house. So, during the time po, medyo nagkakaroon po ako ng takot at pati yung pamilya ko. So, pupunta po kami sa lugar na isang tinuro sa aming safe house. And during the time po, nung dumating po ako doon, ay of course, nandun po yung priest na kausap ko. At nung dumating po kami doon, ay namangha po ako, nandun si General Torre. So, nung nandun po si General Torre, of course, alam ko naman po na during the time, he was already on floating status.
But he was still a 4-star general during the time. Kaya lamang wala na po siya sa role ng PNP. So nakita ko nga po may patrol pa doon sa labas ng safe house eh. Doon sa malayo po doon, hindi naman po malapit. So sinama ko po yung aking 3 anak at kasama po yung aking abogado at kasama po yung priest. Nag-discuss po kami regarding security issues. Kasi po yun lang naman po yung purpose ko eh, to secure my family and myself doon po sa lugar. But nung malaunan po, he told me about the restrictions of yung pong mga bagay na pwedeng gawin sa safe house, mga hindi dapat gawin. So nagkaroon po ako ng nag-iisip po ako noon. Sabi ko, siyempre, I need to consult with my family kasi 3 anak ko lang po yung kasama ko doon. So nung nagpaalam po ako because during the time po, I'll be having my... Di ba ang galing? Yung kawatan, yung demonyo, yung magnanakaw, yung membro ng sindikato, po, tsaka na pinagkukwento pa. Sabi ko nga sa inyo, itong hearing ni Lacson, mukha ng tanga eh. Mukha ng tanga. Tatanong mo lang naman dito eh kung bakit nandun si ba't nandun si Torre? Putsang na pinaikot-ikot pa kasi nagpunta ako sa simbahan. Mabait akong tao. Tangina niyan, ginawang santo na naman ni Ping Lacson. Kung ako sabihin ko, anday mong pasakalye. Ang tanong ko sa'yo, bakit nandoon si Torre? Yun lang sagutin mo. Ang dami mong pang iniistorya eh. Putsang halatang halata talaga to si Ping. Ewan ko sa'yo, Ping. Check-up. Kailangan ko po magpa-check up sapagkat meron po akong problema sa sinus. Putang ina ka. Dapat nga hindi ka lang sa sinus magka-problema pati sa utak eh. Dapat nga ma-stroke ka na eh. Tapos pag stroke mo, mga 17 years kang bedridden. Yung mata mo lang ang gumagalaw. Oh, yung hindi ka natutulog, bukas lang yung mata mong ganyan, mga 17 years. Dapat ganun po. Pati ba naman yung sinus mo, binanggit mo rito ko, si Lacson, sabi ko, ang dami mong sinasabi. Pati yung sinus mo, putyang ina, problema namin. So, during that time po, nagpaalam po ako na sabi ko, maybe I can go back after 2 days kasi magpapacheck up naman po ako and I will be seeking the help of my own security. Ako na lang po yung gaganap mismo at nangako po ako na babalik po ako after 2 days. But after 2 days po, ay napag-aduan po namin that for the meantime, medyo nabigla din po kasi yung mga anak ko dahil siyempre po nanibago po sa sitwasyon namin at marami pong events na nangyari. So, hindi na po ako bumalik doon. So, ang ginawa ko po ay parang naputol na yung aking communication after that time. So, hindi na po ako nagbalik doon. Was he following up? Bakit hindi ka na bumalik? I think meron pong during that time, I've got his number po. Doon sa araw na yon, nung gabi po na yon, at nagte-text po siya, kinukumusta po ako ni General. So, sabi ko naman po, okay naman ako. But after that po, I decided to reset my phone. Yeah, ang pagtataka ko lang, hindi ba nag-occur sa'yo under whose authority and in what capacity could General Torre provide security para sa iyo? Medyo nag-isip din po ako noon while ako naman po buong tiwala ko because of my spiritual advisor, yung pong yung pari po nakausap ko. So, ako naman po nag-iisip din po ako mabuti doon eh kasi during the time po that we were talking, palabas-labas po siya at may tinatawagan. Yeah, hindi, nasa kanya na. Anyway, alam nyo, kaya lang ako interesado because scatterbat ito Ito, unreliable. Kumbaga sa aming classification, sa military, sa police, F6. No? Hindi A1, F6, pinakamababa. Na meron daw mga testigo na hinahawakan tungkol sa flood control. I don't know if my colleagues here have also heard about this sabi natin chismis. Pero very loud yung chismis na may mga hawak siyang ibang testigo. For what reason, or what motive, hindi ko alam. Kaya lang ako nag-interesado when I found out that he also got in touch with you through an intermediary para mag-provide ng security sa'yo. Now that you clarified the matter, hindi naman siya persistent. Hindi naman po, Mr. Ano Chair. yan? Walang kwenta. Ano naman? Putsang ina, dapat nga, ito naman si General Torre, puta talagang sataras din talaga eh. Kontakin mo yung magnanakaw, bibigyan mo pa ng security. Ang inasang ka pa, ganyang kalakas itong hayop na ito. O itong hayop na ito na magnanakaw, pinuno ng mga magnanakaw sa DPWH, putya yan, ibinibenta yung mga proyekto o sa mga proponents. Tapos, putyang ina niyan. Siya pa ngayon ang gustong protektahan ni Torre, nakasangtuaryo sa simbahan. Hayop talaga ang nangyayari sa bayang Pilipinas. Putang ina, wala talagang kwenta tong hearing ni Lacson. Basura talaga, walang hiya na yan. Ano pa? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis,
lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera.